Ang kalabog sa dingding. Nang lumipat kami sa lumang bahay sa tabi ng sapa, akala ko lang ay simpleng pagbabago ng tahanan. Si nanay ay masaya dahil mura lang ang upa, habang ako naman ay tuwang-tuwa may sarili na akong kwarto sa ikalawang palapag. Ngunit simula ng unang gabi, naririnig ko na ang isang mahinang ingay, tap, 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 mula sa dingding sa tabi ng aking kama. Parang may kumakatok ng marahan, paulit-ulit hanggang sa makatulog ako. Nay, may tao ba sa tabi ng kwarto ko? Tanong ko kinabukasan. Wala raw, sabi niya. Ang bahay sa kabilang kwarto ay nakalak. Pagdating ng gabi, mas malakas na ang ingay. Tap, tap, tap. Ngayon ay parang may hinahampas pa. Sinubukan kong buksan ang ilaw at tumingin sa dingding, ngunit wala namang anumang kakaiba, makapal na kahoy lang na may mga batik ng kulay kayumanggi. Isang gabi, habang nakatulala ako at nakatitig sa kisamin ng kwarto ko para makatulog, naramdaman kong may kamay na humaplos sa aking pisngi. Lamig na lamig ito, parang yelo. Dahan-dahan akong tumingin at nakita ko ang dingding ay nagkabitik at may lumabas na kalansay na kamay at parang hihilin ako. Tulungan mo ako, bulong ng isang boses na parang nalulunod. Sumigaw ako at tumakbo palabas ng kwarto. Kinabukasan, kumuha kami ng manggagawa para buksan ang dingding. Doon, natagpuan namin ang labi ng isang babae na nakadikit sa kahoy. Ayon sa mga matandang kapitbahay, may dalagang nalunod sa sapa noong unang panahon, at ang bahay na ito ay itinayo mismo sa lupa kung saan siya huling nakita. Dahil sa mga nangyari, umalis kami sa bahay na inuupahan at naghanap ng bagong mauupahan.